Ah, nag-yellow po yung tubig dito? Oo, nung January 26 nga talagang nagilo. Oo, namatay ang mga Halaman. oo. Meron na po bang nalubog dyan? Doon na part may nalubog na. Para siyang ano, foam. Oo. Click na noong panahon, unang panahon, tinatakutan ng mga tao kasi itong leak na ito, rabies. Yung isang taong nangangaso ay yung mga large intestine, yung Opo. mga small. Kapag iangat na yung large intestine, yung mga ano, kunti lang ang natitira. Kaya sabi ng mga kasama, kinakain niya. Yung inaapakan daw, parang ang alam niya kahoy, pero ulo ng parang buhaya. Kaya inalis ang tubig at may lumabas na parang buhaya at yung mga maliliit na anak. At yung ginawa ng mga tao, pinatay. O pinatay. At yung mga natalansikan ng mga dugo, yung mga tao, namatay. Sa taas na 7,380 feet sa ibabaw ng dagat, sa gitna ng kabundukan ng Benguet, isang mahiwagang paraiso ang nakatago. Isang napakalamig na camping ground na nakadikit mismo sa tahimik at mystical na lawa. Sa videong ito, muli nating haharapin ang isa sa pinakamalamig at pinakamagandang campsite sa Pilipinas. Kasi summer na pero lamig pa rin dito. Alam mo, wala tayo sa Pilipinas. Pero hindi lamang ito basta camping trip. Aakyat tayo sa kabundukan kung saan pupuntahan natin ang Junior Pulag. Nature! Hello, Mount Pulag! Pupuntahan din natin ang 4 mystical lakes ng Kabayan, Benguet, kung saan dadaan tayo sa makakapal na mossy forest. Ipapakita namin kung gaano kapiligroso ang kalsada papunta dito. Ano-ano ang mga babayaran. Pagdating niyo po dito, kailangan niyo po magbayad ng DNR fee tsaka... At kung gaano nga ba kaganda ang mga lawa na ito. Kasama si Tito Dom, sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong adventure dito sa Kabayan, Benguet. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Hey guys, so napapalibutan tayo ng mga mossy trees. So eto guys, andito na tayo sa Kabayan, Benguet. Kain muna tayo dito kasi lunchtime na. Dito po tayo kakain sa Balausian Bulaluhan. Napakasarap ng bulalo nila dito. Ayan, hello ulit kay ma'am. Third time na natin dito. Ano kasi pangalan mo, ma'am? Nori po. Si Ma'am Nori. Ayan. Sa atin ito. Ano po kasi to? Pinikpikan pato. Ayun, pinikpikan pato. Tapos ang kagandahan pa dito guys. Ang ganda ng view. Ito. Kita mo dito yung mountain back, yung Atok, second highest point. Ayun sila oh. Ayun yung mountain back. Ayun yung Atok na second highest point, yung Mount Olis. Kapag nakapadaan po kayo dito sa may Kabayan, kunwari punta kayo Mount Pulag or Lake Tabeo or papuntang Tinok, yung highest point, try nyo pong kumain dito. Napakasarap ng bulalo nila. Ayan po yung pinikpikan. Ay, oo, nakatry na ako to sa sa Tabakon po. Eto guys, oh, pinikpikan. Nung nagpunta kami ng Takadang, ito pinagluto kami ng ganito. Dami natin pagkain par. Hanggang gabi na yan. Ito yung masarap na sinasabi ko guys, oh. Laman loob daw ng baka. Yan, ang sarap nga. No? Sabi sang doktor sa akin, bawal daw to eh. Pero Par. Yung uric acid par. bihira lang naman. Dati nung hindi ko alam na bawal, okay lang naman.
Nalaman mo pa kasi, no? Oo, nalaman ko po. Sige, tuloy bawal. Oo nga pala guys, meron din silang ano dito, syempre, brewed coffee. Ito ang pinaka na-miss natin dito sa Cordillera. Ayun yung sakto. Sarap talaga ng ano, brewed. Ayun si Ma'am Noreen. Salamat po sa napakasarap na pagkain. For today's episode, pupuntahan po natin for the 4th time ang Lake Tabeo. Magka-camping tayo sa isa sa pinakamataas na camping site sa gilid ng lake. Kasama natin si Tito Dom. Sa ngayon, hindi po tayo nakamotor, nakasakyan tayo. Magka-car camping tayo dyan sa may Lake Tabeo at subukan natin puntahan yung Mystical Lakes, yung 4 lakes. March 14 na ngayon, magsa-summer na. Chinek namin yung weather. Ayon sa Google, aabot daw ng 8 degrees. Imagine guys, summer. Napakainit sa Tarlac ngayon sa baba. Aabot daw ng 50 ang heat index sa Manila. Samantalang dito sa Cordillera, sa may Lake Tabeo, base sa forecast ni Google, mamayang gabi aabot siya ng 8 degrees. Ganun. Parang wala tayo sa Pilipinas, di ba? So, abangan nyo guys yung adventure natin dyan. Papuntang Lake Tabeo. Let's go! Binigyan pa tayo ng kamatis, so. Ang dami. Tapos may take out pa tayo. Salamat po kay Ma'am Doreen. Thank you. Ma'am, thank you ah. Thank you po. So ayan, ang dami kumakain dito. Masarap kasi talaga dito. Hello po. Sir. Eat well po. Meron pa silang ano dito, display na baka oh. Ang galing oh. Ang current elevation natin ngayon ay 980 meters above sea level. So, nasa baba tayo. Aakyat tayo niyan hanggang 2,400 plus. Ibig sabihin, aakyatin natin 1,400 plus. Grabe. Ganun katarik guys yung aakyatin natin ngayon. Dito sa baba ng Kabayan, medyo mainit pa. So mamaya niyan, pagdating sa taas, sigurado malamig na yan. Yung dinadaanan natin ngayon, bangin na dito sa kaliwa. Tapos yung daan, paliko-liko siya. Zigzag pa rin na paakyat. So ito, andito na po tayo sa pinaka-town proper ng Kabayan, Benguet. So mula dito sa town proper, nasa 8.4 kilometers na lang kakanan na tayo. O total 15 kilometers hanggang Lake Tabeo. Pero yung 7 kilometers na yun, puro paakyat na po yun. Good luck sa atin mamaya. Ano? Lalaki ng mga bato na ito, par. Uy. Boom. Boom. Barangay Kabayan Barrio, thank you. Okay, naalala ko to. Kabayan Barrio. Okay, Dito tayo bumaba. Yung may dinaanan tayo na parang bayan na. Maliit sa may bridge. Oo. Ayan, ayan oh. Diyan tayo lumabas. After natin bumaba doon sa Matarik. Oo. Ayan po yung daan guys. Ganyan katarik. Mga paliko. Tapos ito yung view natin. Ayan, kakanan na tayo dito guys. Papasok ng Tabeo. Ayan, may sign. Welcome Mount Pulag. Matatarik nga dito. Matarik tar. Kailangan mo na mag-manual.
Halika. Par. Ayan o. Tapos paliko-liko pa. As paliko. Grabe. Mamaya, buka ako to pagpawi. Yung pababa pa rin Para ka rin nakatayo. Oo. Okay. Kaya. Ba? Yabang, nagsigunda pa. Yun lang, mga one way. Oo, masikip. Magitid lang yung kalsada. Tsaka puro semento naman daw dito. Oo, puro semento yun. Meron lang konting-konting rough road. Bar! Bar! Taas na natin. Dami pine trees, oh. Pangit sa kaliwang kanan natin. Left. Paakyat pa rin po na matarik. 800 meters. Kakalik. With a 4.2 kilometers pa. Yun, 4.2 kilometers. Let's go. Ayan guys, dito may matadaanan kayong tindahan, grocery. Ayan, bago umakyat, pwede nyo bilhin yung mga kailangan nyo dyan. Oops! Paano gagawin yan? Tayo babalik? Siya, ay tayo, bumalik siya par. Dito siya pupunta. Salamat. Puro gulay laman yan, no? Mga cabbage. Yun. Salamat po. Thank you. Thank you. Para ang tarik niyan. Par! Woohoo! Let's go, Tera! Oh, tapos tawag doon ganyan, no? Makitid lang yung daan, pag nagkasalubong ka dyan. Kailangan mag-hit talaga ng pababa. Yun lang dito, pag bigla kang may nasalubong at nagulat ka, pipreno ka, may rapang sirain momentum mo. Oo. Taas. Tignan nyo naman guys, oh. Taas par! Yun o, pag nalaglag ka dyan, wala na. Wala ka namang buhay dyan. Par, huwag ka matakot par. Hindi mo, hindi nakatakot pa. Ito yata yung sinasabi mo na pa. Oo, after nyan, meron maganda dyan. Yung nag one way. Lala, rough road. Kunti lang naman yung lubak-lubak. Ang ganda ng suspension ng Tera par, no? Roller coaster. Yung feeling ko dudulas siya, pero hindi naman. Ba't parang mas nakakatakot pala pag 4 wheels kaysa nakamotor? Oo, pa. No? Nakakatakot ang 4 wheel. Pag nakita mo lang ang taas. Kasi nakikita mo lang harap eh. Oo nga, no? Tarik par. Bangin eh. Ayaw. Kanan. Pass ako? Pass. Par, wag mo ilalaglag par. Baba kaya ako. Inuwi mo. Wag mo ilalaglag yung par. Kasama ako. Baba muna ako par. Kasi nila sa kanya ano? Oo, kasya na. Tignan muna natin yung view dito. Oh, grabe. Woo! Ganda! Pang-apat ko na dito pero mamangha pa rin ako.
Pakita ko sa inyo yung aerial view nito. Yung dinadaan natin ngayon na sa gitna tayo ng mga vegetable terraces. Ayan o, yung mga vegetable terraces. Kadalasan yung mga tanim nila dito, mga carrots, tapos cabbage, mga patatas. Ito mataas to. Taas yun pa. Oops! Oops! Ano yun? Katingin mo kaya na si Dan yan? Gano'ng kataas? Malabo yun ba? No? Siguro pa siete mo. Sisyete mong mabuti, Oo. tapos baba lahat ng sakay. Oo. Para dito sumayad. Kasi may mga lubak-lubak. Pero bangin na yan, no? Sa kanan natin, no? Lalim na par. Bangin eh, nakakatakot gumilid eh. Oo, bangin. Hindi mo kasi kita eh, no? Kung nakamotor ka, kitang-kita mo eh. Lapit na tayo, 800 meters. Paano kaya nakapag-decide yung unang-unang tumira dito? Ano? Dito ako magbabahay. Oo, par. Ang layo. Tsaka yung tubig nila, paano kaya, no? Mamaya tanong natin paano sila kumukuha ng tubig dito. Hindi man siya yung kwan eh. Kumbaga inisip mo, unti-unti sila palayo sila ng palayo. Hindi eh. Doon kagad sa palayo yung bahay eh. Ayan na. Kakanan na tayo. Ayan na yung Mount Tabayok. Parang ano siya eh, ika-6 or ika-7 sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ayun, kita na. Kita mo na. Ayun na yung lake oh. So, ayan na yung lake. Kulay green. Yung kulay green tubig. Kaya pala walang naliligo. Matcha. Oo nga pala guys, sa mga ayaw mag-tent or walang mga tent, meron din transient dito. Mamaya pakita na. Ay grabe, Tarik Park. Baka maulog na naman yung tubig na. Yung tubig natin nakanawa ko. Sige Park. Uy. Bakit pa Antarctic talaga pag naka 4 wheels? Ayan, nagsiglaglagan na. Galaglagan yung tagay. Ito, ayan. Diyan kami nag-check-in ni Par Jonathan. Bulilit Homestay. Di nag-camping nun. Oo. Kakaliwa na tayo dito. Ayan o, may mga nag-camp din doon sa taas. Hindi ko alam kung bakit sila doon nag-camp. Ito yung kay Miss Jorin. Dito tayo sa kaliwa. Diba? Oo. Oops! Negative talaga dito pag mababa ang sakyan. Lola Rosita Family. Tapos diretso pa rin ako. Pedro's Campsite. Kaliwa Kaliwa pa. ko dito. Oo. Ito na si Miss Jorin. Hello po! Hey, hello! Nice. Sa gitna po ng lake. Sige sir, Sa gitna ng lake par. Pwede tayo dyan. Aba! doon sir para iba yung view nyo ngayon. Hello, sir. Mga ano mo daw sir, Ay, dito ah! Hello! Shout out! Magka-camp kayo dyan? sila po yung nandun. Sige. Sige po.
Sir Carl. Po, Nea. Tsaka si Ma'am Nea. Ayan. Sa lahat po ng gustong mag-camp dito sa Lake Tabeo, message nyo lang po si Miss Jurin. Nilalagay po natin yung kanyang Facebook sa comment section. Karoon po ng DN. Magkano po yun? 300 per head kayo, 300 per head sa sir. DENR. 300 per head din po sa LGU. LGU 300 ulit. 600 na. Bali 600 per head na. Tapos barangay fee sa 50 pesos. Bali 650. 650. 650, sir. Tapos kay ano, Tapos kami dito, 150 per head 150 per head, per night. Saka Per night. 200 lang na parking. 200 na 800. parking. Magkano total parang? Galing mo sa mate. 800 lahat. 800 na plus lahat. Parking. Plus parking pa. Magkano 1,000 per head. 200, sir. 200 per car. Opo. Tag 100 na lang tayo doon. 900. 900. Dalawa kayo. So, Oo. total. Well, kung mag-isa mo lang, 1,000. Oo, kung mag-isa ka lang, 1,000 per head. Mhm. Oo nga pala guys, may CR naman sila dito. Ayan. May bayad po ba yung pag-CR? Wala po. Wala. Wala. Sa tubig? Pwede pumaligo. Yun lang, wala pong heater, no? Opo, sir. Pero pwede pumaligo dito, ano? Oo, pagsubok yung paliligo dito guys, bukas subukan natin. Yung tubig po ba naiinom? Opo, sir. Bukal naman po. Ay, oo nga po pala. Bukal. Saan po nanggagaling yung tubig? Diyan sa bundok, sir. Bukal yan. Hindi po mahirap yung pagkuha ng tubig dito, no? Hindi katulad sa ibang part ng Cordillera. Hindi, Kasi sir. pinapump pa eh. Ito pala Hindi, bukal. Oo. Ate, kunwari, may nagpunta dito, walang tent. May pinaparet po ba kayo na tent? Meron naman, sir. Magkano po yung rent sa tent? 300 po. 300. Isang tent. Good for two. Good for two na po yun. May kumot na po yun. Meron lang, sir. Tent lang. So, dala kayo ng jacket nyo guys. Tsaka kumot. Napakalamig dito. 1-3 sa tour guide papunta sa mga mystical lakes. Ano po? Gano'ng katagal po yung hike doon? 3 oras lang, sir. Naikot nyo na lahat yun. Bakit po siya tinawag na junior pulag? Parang pulag din kasi, sir. Grassland din siya, pero maliit lang. Pero sabi po nila, yun daw po yata yung pinakamalinis na lake dito Yung sa Cordillera. Ambulalakaw, sir. Yung Ambulalakaw. Clean. Kanina, sobrang init. Tapos pagdating dito, lamig. Kahit maaraw, sir, malamig. Oo, kahit maaraw, malamig. Ayan, tirik na tirik yung araw, pero malamig pa rin. Wala kaming summer dito, sir. Kahit summer na summer. Oo nga. Malamig. Parang wala tayo sa Pilipinas eh. Walang summer dito. Ayun, salamat po kay Sir Tommy. Binigyan tayo ng broccoli. Paborito natin. Alam ni Sir yung paborito natin. Babay ka ng mga tao. Thank you po. Ano po yung pangunahing pangkabuhayan nyo dito, Ate Jurin? Sir, pagtatanim po ng gulay. Puro pagtatanim. Kasi nag-harvest po ng Ang daming hina-harvest. Sir, nandito. Ano po yung mga tanim nyo? Repolyo, sir, may... Yung Carrots. mga anak ko naman may carrots. Patatas. Yun, nagtatanim ng patatas. Kaming ulam. Ang dami natin pagkain par. Problema pa natin yung pagkain kanina. Ang dami pa pala, sobra-sobra pa. Pero malalim po yan? Malulubog po yung tao? Oo, sir, sa gitna. Ay, malalim din pala. Wala po bang ano dyan, isda? Meron, sir. Meron ng karpa. So madami palang pwedeng gawin dito. Pwede kang mag-hike sa Tabayok, sa Junior Pulag, sa Lakes, tsaka sa Mount Al-Al. Yun, gamit nga pala natin tent is ng Moby Garden. Ayun, salamat po sa Moby Garden sa pag-sponsor ng ating tent. Tsaka! Sobrang cute! Hindi pwede! Tagal kong hindi nagkampa, hindi ko nataalam i-assemble itong mga to. Ito ang ngayon ko lang i-update ko. Salamat, Paddy! Mau Manikes sa Shed Culture. Uy! Salamat din pala sa ating power station, EcoFlow. At ang ating anti-mosquito na Nightcore para iwas dengue. Angas naman na ano dito Dom, oh. Mesa nyo, oh. Parang Transformers. Ayan, magluluto na si Tito Dom. Chef Dom. Ay, sandwich pala. Gagawa akong sandwich. So, ito na po yung setup natin. Ayan, ayun yung tent natin. Tent ni na Sir Carl, tsaka ni Ma'am Nea. Ito yung tent natin. Ito na yung lake. Ito guys, galing pa daw ng ano to, oh. Ng Qatar. Ay nga, okay. Panlasang Pinoy.
Magandang araw po. Ay, grabe, parang bango. Tingnan nyo guys, oh. Paamoy mo sa kanila, par. Umuyin nyo guys, oh. Bango. Ganto, ikot ko lang ng ganto. Kung hindi nyo pa na-try mag-camp, try nyo guys, nakaka-enjoy kahit ganito lang, grind lang ng kape. Parang parang therapy siya, no, par? Malilimutan mo yung mga problema mo. So welcome to Team Palibot Cooking Show. Yes! So gagawa tayo ng classic Nutella and peanut butter sandwich. Wow! Tunog masarap, par! Parang natatakam na ako sa kape. Tapos, pakita ko sa inyo yung view namin. Napakaganda lalo na ganitong oras. Yung magpa-5. Pakita ko muna, Yan, oh. Yo, nakala ko na yupi-yupi yung... Nagmi-mirror yung burol dito sa lake. Oh, nasa na yung nagka-grind ko? Pagod na? Wait lang, papakita ko muna yung view. Oy, meron din pala tayong chef dito, eh. Sir Carlo, anong niluluto mo, sir? Manguhula lang ako, eh. Sarap niyan. Tapos makita mo yung damo, green na green. Tapos ang lamig ng hangin, tahimik. Ito na guys, nakarami na tayo. Gusto ko matapang. Simpleng peanut butter with Nutella. May trash bag tayo? Meron. Yun. Siyempre, pag nagka-camp tayo, dapat may trash bag tayo. Ito, ganito. Ay, malaki din yan, pa. Hindi yan pwede. Galing detachable po itong stove. Galing na setup niya, no? Uy, salamat Tito Dom, sarap nito. Buti, kailangan talaga dito part 2 nights, no? Sarap, no? Okay, sa mga tatanong nga po pala, ito ang gamit nating panghangin night core. Pwede rin siyang gawing ilaw. Ano niluluto mo? Magluluto po ako ng mani. Mani! Ha? Nilagang mani. Tata. Sarap niyan. Tapos, nagluto dun sila ng... Ano to? Tinola. Tinolang manok. Tapos yung gulay na nilagay nila dyan, yun yung galing dito? Opo, galing dito sa Atok. Sa Atok? Sa Atok, Benguet. Sa Atok, oh. Doon sa may High Point. Uy, naman. Ganda ng view dito pag ganitong oras. Ganda ng langit, oh. I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? What's it for? There's so much more than we've been told, way beyond what we can hold. So keep your eyes open for the things that really matter. Oh, we have to give it one more try now that the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running
for? What's it for? Oh no. Okay guys, ito yung setup natin ngayon bago matulog. Nagpantalon na tayo. Tapos naka winter jacket. Ito, malaking tulong pang winter jacket. Tapos pinahiram tayo ng Tito Dom ng sleeping bag. Ito. Yeah. Ito, malaking tulong itong sleeping bag. Oras natin ay 10:40. Sana kayanin natin yung lamig. Lakas pa rin ng hangin sa labas. Sana so far okay naman, mainit dito sa loob dahil sa mga suot natin. At ngayon ay prepared na tayo. Hindi katulad ng dati. Meron din tayong gloves. Oh, di ba? Yung dati yung punta ko dito, sinuot kong gloves yung pang motor eh. Tumatagos yung lamig. Ito, mas okay ito. Pero mas maganda kung mas makapal pa na gloves. Tsaka mas maganda sana kung may bonnet, kaya lang wala tayong dalang bonnet ngayon. Ate Jurin, baka naman nasa susunod pwede ka na magbenta ng mga bonnet dito, gloves, yung mga ganun. Sigurado ako mabenta yun. So, tulog na tayo guys. Maaga pa tayo bukas para may lakas tayo paakyat sa bundok. So, good luck din sa mga kasama ko, kina Tito Dom na natulog na doon sa loob ng sakyan, si Nea at saka si Carl nandun sa tent. So, good luck. Sana makatulog tayong lahat ng mabuti. Good night. Guys, sobrang lakas ng hangin. Kailangan natin double check yung tent natin. Baka lumipad. Tayo owning. Mampas. So ayun, good morning guys. Ang oras natin ay 7:40. Wala pa yung tour guide natin. Nakatulog yata. Tent natin, din tayo natulog. Tito Dom doon sa sakyan. Yung dalawa, natutulog sa tent. Pero lumipat sa ano? Sa sakyan, sa lamig. Halamig ba? Sobrang lamig po. Ay, sobrang lamig daw. Apat. Ano par? Ano par? Di man malamig. Basic. Basic. Naka-apat na jacket ako. So, ito ang view dito sa umaga, dito sa Lake Tabeo. Napakaganda. Daw, green na green talaga.
Yung ibang mga campers doon sa taas nag-camp. So Sabado na ngayon, ayan, dumadami na yung mga nagka-camp. Yung mga kapitbahay namin dito, ang gaganda ng mga setup nila. Tara, itutur ko kayo, papakita natin. Yung iba naka rooftop tent. Ayan, oh. Parang ganda ng setup nila kasi ginanon yung mga sakyan, no? Para... Sunod, sabihin mo, Jonathan, may sakyan sa atin. Si Jonathan, ako, si Bap. O sakto, 4 sana, no? Oo. Parang ganyan, no? Para safe sa hangin, nalakas na hangin. Ito same kami ng tent, oh. Moby Garden. Pop-up Campers PH. So, dapat ang alis namin is 6:30 AM. Kaya lang 7:40 na. Wala pa rin yung tour guide namin. Yung lake pala, nakita na namin sa drone shot. Ayan, papakita ko sa drone shot. Yung 3 lake, nakita na namin. Malapit lang siya dito sa may kalsada. Pero kung lalakarin mo, medyo malayo. Kung nakasasakyan, madali lang. Actually, yung entrance dun sa lake, napuntahan na namin ni Jonathan dati. Ni AJ Travel Adventure. Kaya lang hindi lang namin pinasok. Kasi hindi namin alam yung papunta sa lake. Baka maligaw kami dun. So ito yung tent natin sa loob. Grabe ang kalat. Ayan. Pure gadgets. Guys, update lang. May tour guide na daw kami. May nahanap na tour guide sa amin. So ito, nakasakay na kami sa likod ng sasakyan ni Carl. Ito. So on the way na kami doon. Puntahan na namin yung tour guide. Tapos punta na tayo dun sa mga lakes. Let's go! So ito na pala yung entrance. Wow. Malamig pala guys. Tanggal pa ako jacket. Kasama natin si Nanay Maria. Siya po yung tour guide natin. Ilang taon na po kayo, Nay? 59 years old. Yung tour guide natin. Kaya din Nanay, kaya din natin yan. Bari-bari po. Ang ganda guys. Ito na yung Mossy Forest, oh. Uy, dulas. Dahil mataas na dito guys, parang manipis na yung hangin. Hirap na huminga. Ay, ganda paro. Yung liwanag ng araw, napapaganda. Video mo nga ako par, maglalakad ako doon. Tapos, sige. May nakain. May nakain ako gamo-gamo. Dito pa? Maganda dito? Oo, wait lang. Ito po, dapat 2 oras lang yung trail, pero ayan po ang nangyayari ngayon. Pakaganda, oh. May mga baging-baging pa, oh. Tapos yung baging mismo, mosi na. Ay, hindi pala siya baging, sanga.
Parang kinikilabutan yung ano, yung puno oh. Ito guys, meron dito blackberry, edible daw. Blackberry guys, ito napakalito. Tikman natin. Pag hindi daw hinog, maasim siya. Nasaan? Parang ano, duhat. Nung hindi pa daw uso or wala pang ballpen, ito yung ginagamit nilang pang tinta. Yan. Galing no? So, paakyat pa rin po tayo. Nasa 20 minutes na tayo naglalakad. Ayun pala yung Mount Pulag. Sabi ko pa, yun yung Mount Pulag eh. Hey! Welcome to Medyo Junior Pulag! Woohoo! Major! Hello Mount Pulag! Ganda par! Para tayong drone! Welcome! Ito na, legit na to. Woo! Ganda guys! Tapos napansin ko guys, yung inaapakan natin ngayon ang lambot. Oo. Nay, bakit po malambot? Ito ang kaya tinawag nila ang kabayan fish mystical. Ito ang isang mystical kabayan natin dito. Pinakamataas ng tuktok ng Junior Pulag may tubig. Kahit summer hindi na nawawala po. O hindi nawawala. Ito ang kaya po mystical natin siya no? Oo. Oh, ibig sabihin par, yung inaapakan natin ngayon, lupa sa taas tapos tubig tapos lupa ulit. Oo. Ang galing no? So guys, ito daw yung bukal na to. Hindi daw natutuyo yan kahit summer. Ganda ng view dito. Kahit wala kang drone, kitang-kita mo yung mga bundok. Nay, yan na po yung Ifugao, no? O, Tinok. Tinok. Oo. Yun na part na yung is Mountain Province. Mountain Province na po yung banda doon. Yung madami pong terraces. Dito po sa kaliwa. Oo. Ito po Tinok. Tapos dito po Benguet. Opo. Galing. Nay, ano po yung meron doon sa ilalim na yun? Tubig rin. Lake din po yan. Yan ang Enculos. Yan po yung Enculos. Opo. Yan ang Enculos. So bababa po tayo dyan. Opo, mamaya. Yun. Kung ano kayo ng drone. Sige po. Ano, bababay? Okay. Ayan, 1, 2, 3. Ang taas nitong Junior Pulag, flat na 2,500. Oh, sakto po no. O, sakto. Yung Pulag po, 2,900. 2,900. Tapos Al-Al, Konti na lang. yung Al-Al 2,700. Ay, 600 po. So 300 meters yung pagitan nila. Tapos itong Mount Tabayok 2,800. 800. Tabayok. Doon. Ay, kabila pong bundok po. Oo. Yung sa likod ng Tabayo. Yun po yun, no? Tama po. So, ganito siya guys. Mount Pulag, tapos Mount Al-Al, tapos sa gitna yung Tabayok. Magsa-sunrise kayo dito, diyan mo makikita ang mga Sea of Clouds doon sa bandang Tinok, Ifugao. Oh. Yun. So guys, sabi ni Nanay, yung pinaka best view daw dito, sunrise, kasi makikita mo yung Sea of Clouds dyan. Tapos, kung doon yung Pulag, ibig sabihin, yung mga nakikitang Sea of Clouds na nasa Mount Pulag, makikita rin natin dito. Hindi nyo kaya mag-hike papuntang Mount Pulag, try nyo po dito. Madali lang. Oo, mas madali siya. Punta na po tayo ng Enculos Lake. So ito, pababa na tayo. Papunta dun sa lake. Itong Junior Pulag, kaya pinangalanan ng Junior Pulag, may isang foreigner at yung guide niya, hindi naintindihan ang English. At ano ang pangalan nito? Ang sabi nung guide, Pulag. Kaya sabi ng foreign, Junior Pulag. Pulag po yung sabi ng guide. Oo.
Ang intindihan ng foreigner, pulag, kasi kaya pinangalan ng junior pulag. Ano pong salita yung pulag? Walang mga kahoy, walang mga Puno. Oo. Open lang po. Oo. Sa dialect namin is pulag. Yun, pulag pala yun. Ang ibig sabihin, walang mga puno. Open siya. Anong dialect po yun? Kankanay po? Kalanguya. Kalanguya po. Na ang ibig sabihin ay Open or walang mga puno. Okay lang kayo? Nakita ko hinihingal na pa sila pare. Kahit dito malambot pa rin yung lupa. So sabi ni nanay, ang pinakamadali daw na akyatin, Tabayok versus Pulag, mas madali daw yung Mount Pulag kaysa sa Mount Tabayok. Grabe, ang dulas. Buti may mga mahawakan tayo. Nanay, 59 years old, binibasic lang. Kaya ingat-ingat. Uy! Dito maganda mag-picture oh. So guys, ito, meron isa pang spot dito kung saan maganda mag-picture tsaka mag-video. Ito, pakita ko sa inyo. Ganda. Napapalibutan tayo ng mga mossy trees. Yan oh. Ganda ito. Ay, ganda ng nature talaga. Ito talaga matagal ko ng pangarap na makakita ng mga ganito sa wakas. Kahit hindi pa tayo nakapag Mount Pulag, at least na-experience natin siya dito. Guys, wait lang, pagod ako sa kaka-video eh. Ito yung pinaka-best spot dito na mag-video, sabi ni Nanay Maria. Kaya ito, picture kami ng picture dito at saka video. Dito kami nagtagal guys, napakaganda kasi. Nakapak na ko eh. pwede yan. Pag lumaki yung isang paa mo, hindi pwede. Ay, wait lang. Yun, may aspar. Wait lang. Hindi ko masyadong gusto. So, ayun guys, nag-enjoy talaga kami dito kasi ang ganda oh. Tignan mo, puro mossy. Sa banda roon na. Parang enchanted. Oo, no? Ganda, no? Ano po? May duwende? Oy, nung parang bahay ng duwende yung part na yun. Bahay ng duwende. Yan. Uy, bari-bariya po. Magpipicture lang kami. Pipicture lang po kami. Hindi. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Para tayo mga rebelde no par? Oo nga. Hawak lang kayo dito guys. Kasi madalas na yung mga bato. Puro lumot. Ang lambot. Ang lambot par. Parang kiko. Ito par, ito na naman. Ito na naman, ang ganda. Ayan guys, oh, napapalibutan tayo ng mga mossy trees. Ganda. Nakakawala ng pagod. Tanggal yung pagod natin dito. No? Solid. Pwede ng mga mossy trees. May mga spots dito na alam ng mga guys kung saan picture. Ang gandang tignan nung sinag ng araw na lumulusot sa mga puno. Para kang nasa loob ng pelikula. Encantadia. Tignan nyo guys oh, yung
Sa likod nila, Mossy Forest din. Halos hindi na pumasok yung liwanag dito sa kapal ng mga puno. Tingnan nyo yung lumot, nakabitin siya oh. Ang lamig. Tingin ko kumunoy ito eh. Ay ka, sabi ng aba kumunoy. Pumasok sa medyas natin. Ito na po. Opo, yung Colos. Encolos Lake. Ito yung na-cross noong January 26. Kaya, Nagyelo po yan? Oo, kaya namatay itong mga dahon na ito. Nagyelo noong January. Nag-yelo daw po noong 26, January 26. Ito. Kaya pala namatay sila, nagyelo yung mga yan. Sa lamig. Ngayon nag-brown na. Ito na. Welcome to Encolos Lake. Pero pwede po pumunta dyan? Maglakad dyan? Ay, hindi. Kasi lulubog tayo doon. Kasi ano Kumunoy ito? po. Kumunoy, oo. Ay, oo nga. Nagbabounce si nanay oh. Kasi hindi pwede kasi matubig sa ilalim. Kaya hindi po pwede nila maglakad dyan. Oo. Meron na po bang nalubog dyan? Doon na part may nalubog na ang mga sapatos, hindi nakuha. Pero tao po, wala naman po. Wala. Para siyang ano, foam. Oo. Tapos, kapag nagbabounce ka, may lumalabas na tubig. Oo. Ito daw yung mga, ayan, mga At yung footprints. mga abot-abot ng na usa. yan, kasi pumupunta sila. Kapag walang tubig dito, pumupunta sila doon. Yung mga usa po. Oo. Yung mga usa kasi mataas ang kanilang mga paa. Yung legs po nila, mahaba po, no? Oo, mahaba. Kaya kayang-kaya po nilang Oo, maglakad dyan. At parang ganoon lang ang kanilang Patalon po. patalon-talon sila, kaya hindi sila nalulubog. Nalulubog. Unang panahon, tinatakutan ng mga tao kasi itong lake na ito, reddish. At may Reddish po? Reddish, oo. Mhm. May nagsabi na yung isang taong nangangaso, pinalilinis ang yung mga large intestine, yung Opo. mga small. Kapag iangat na yung large intestine, yung mga kunti lang ang natitira. Kaya sabi ng mga kasama, kinakain niya. Sabi ng hindi may kumakain sa ilalim ng tubig. Oo. Yung inaapakan daw, parang ang alam niya kahoy, pero ulo ng parang buhaya. May parang taling nakaano sa kanyang ulo. Opo. Kaya, para hindi ninyo sabihin na ako ang kumakain ng mga nililinisan ko, pupunta tayo doon at titignan natin, sabi niya. Kaya inalis ang tubig at may lumabas na parang buhaya at yung mga maliliit na anak. At yung ginawa ng mga tao, pinatay. Pinatay. At yung mga natalansikan ng mga dugo, yung mga tao, namatay. At yung isang natirang nagsasabi ng totoo, yun lang ang natira. Yun ang buhay na buhay. Kaya nawala ang tubig dito. Kapag gabi na umiilaw dito sa ilalim. Opo. At nasisilnagan itong mga oak tree. Sabi nila, diamond daw iyon. Kaya mas lalong nawala ang yun ang talagang istorya nitong Kaya yung mga taon noong panahon, talagang hindi sila pumupunta dito. Diyan ang daan. Kasi parang Natatakot po sila? Natatakot sila. Pagdating nila dito, lulubog sila dito. Opo. Oo. Kaya walang dumadaan. At yung naalis na ang tubig, may foreigner na pumunta dito, parang scientist. Opo, inaral po. Inaral ang mga nasa ilalim. Talagang kumunoy ito. Oo. Tubig po yung nasa ilalim. Oo. Kaya itong mga dahon na ito, kumapal na ang mga ugat, kaya pwedeng madadaanan. Okay. So ngayon po, hindi na po natatakot yung mga residente Oo, na pumunta hindi dito. na. Oo. Dahil alam na nila, Safe. safe sila. na po. So, saan po hango yung pangalan nitong, ang pangalan ulit ito?
Lake. Engkulos. Opo, Encolos. Bakit mo naging Engkulos? Kaya nga, parang na-drain ang tubig, inalis ng mga tao. Anong salita po yung Engkulos? Kalanguya. Kalanguya din Ang po. ibig sabihin po ay Drain. drain. English. Drain. Encolos. So Engkulos is drain. Oo. May parang mata siyang lumalabas yung parang silnag ng araw. Kaya natatakot po yung mga residente na pumunta Oo. dito noon. Ang Kaya pala tubig. tinanggal yung tubig para Oo. makita yung diamond. Oo. Pero wala. Wala po pala. Kasi natural na ito. Reflection lang po, no? Oo. Ito talagang walang nabubuhay na hito, walang nabubuhay na karpa or tilapia. Sinubukan nilang tinaniman pero wala talaga. Bakit po? Hindi namin Baka alam. yung tubig, no? Oo. Baka Baka malaki. dahil sa sobrang lamig. Nag-yellow po ba yung tubig dito? Hindi Oo, po? nag-yellow. Oo. Nag-yellow po yung tubig dito? Oo, nung January 26 nga talagang nagilo. Oo, namatay ang mga Halaman. halaman dito. Oo, kapag nag-0 to degrees ang Mount Pulag kasi maging 3 or 4 dito. Kung 0 degrees naman ang Mount Pulag, to 3 dito. Mas malamig po yung sa Mount Pulag. Oo. Kasi 2 degrees? mataas. Oo, kasi mas mataas. Nung last year, nag 2 degrees ang Mount Pulag. Oo. Sa pagkakalam nyo po, saan pinakamalamig na lugar dito? Dito? Sa buong Cordillera. Sa Mount Pulag. Pulag po talaga pinakamalamig. So nasagot na, guys. Ang pinakamalamig na lugar dito sa buong Pilipinas sa Mount Pulag, sabi ni Nanay Maria. Pag tumatalon doon si Tito Dom, yung buong area lumilindol hanggang doon. Hanggang dito sa kinatatayuan natin. So nakalagay dito, Mount Pulag Protected Landscape. Mount Pulag's 3 lakes and marshland is located in Cabayan, Benguet. Lake Tabeo is the most accessible kung saan tayo nag-camp among the three. Meanwhile, Lakes Ambulalakaw, Latep nga po. Saan po yung Latep nga po? Yung next na po. And Incolos, ito pala Incolos spelling niya. Incolos. Marshland are closer to each other and are surrounded by lush mossy forest. Ayun yung mga nadaanan natin kanina. Na-amiss talaga ako sa lupa. Na-amiss talaga ako sa lupa. Every time na umapak kami, naggagano siya, nagwe-wave yung lupa. Parang umapak sa kutsyon. Oo nga pa. Ang galing. Pero medyo nakakatakot din kasi parang naisip mo na lulusot ka sa baba. Ayan o. Oh, ayan o. Tapos may lumalabas na tubig o. Ayan o. Apo, basa na yung images ko eh. Nahel, baka naman. Waterproof. As in, ayan talaga o. Ayo. Halos kalahati na ng sapatos lumulubog. Guys, may kasama nga pala tayo dito from GMA. Traffic tools po in action. Reporter yan Hey! Reporter nag-A! Mali. Mali. Malalim po ba ito? Welcome to Latap nga po. So tayo sa Ligaw, baka maabala natin mga dito, mga diwata.
Guys, next na natin ang Bulalakaw Lake. Last na yun. Let's go! Dito? Gutom na ako, par. Ako din. Wala pa tayo makain dyan. Fasting, di ba sabi mo? Fasting pa more. Nag-aalamangki ka pala talaga dito, par. Oo eh, nagbalaalamangki na si Carl talaga. Kala ko pa baba ng tuluyan, par. May paakyat ulit. May trap dito ng ano, wild pig. Ano po? Flower ng? Oak tree. Ito daw, flower ng oak tree. Kulay pink siya. Guys, pag napunta kayo dito, ingat kayo sa mga ganito. Yung mga tutulis na part. Dito kailangan yumuko, guys. Kasi may nakaharang na ito, sanga. Kailangan talaga yumuko. Di ako kasya. Di ako kasya. Guys, meron pa palang isa ditong spot kung saan maganda mag-picture. Dito daw, sabi ni nanay. Okay, nawakan ko pa. Sige, par, Punta ka doon. Sige, videohan kita, par. Si nanay. Ay, si nanay. Dito, halika eh. Halika dito. Sige, par. Yan. Yan at ito. Oh. Ang ganda. Tingnan niyo guys, oh. Ayan, oh. Oh, Nay, oh. Kaway ka muna, Nay. Hello. Uy, ito na yung Bulalakaw Lake. Nainom po yan. Ito na daw yung pinakamalinis na lake dito sa Cordillera. Ayun. Downhill to, downhill malala. Mga backstroke, oh. Wow. Eh, baka sana mahulog sila. Ingat kayo, baka sana mahulog kayo. Sabi ni nanay, meron daw nalubog na butterfly. Ngayon gusto niyang iligtas yung butterfly. Tingnan na natin. Ayun par, nakita ko gumagalaw, oh. Yun po ba, Nay? Oo. At ito pa dragonfly yata yan, yung butterfly. Nakaka-amaze, no? Talagang ililigtas ni nanay, no? Talagang gusto niyang iligtas. Saan po papunta yung tubig dito? Wala, trap na yan. May karat, oh. Gumagalaw po, gumagalaw. Baka may butas, par. Hindi natin alam. Dito sa Bulalakaw Lake, marami daw mga isda dito. Mga karpa, ano pa po, Nay? Hito. Hito, tsaka karpa. Mga mudfish. Pwede rin pong ano dito, mag-fishing. Pwede, pero binwit lang. Bingwit lang po. Malayo. Yung bato mo dapat dito. Sa taas maraming sasabitan. Check nila kung gaano kalalim. Kasi pag umapak ka dyan, pag malalim, siyempre kung munoy yan, pwede kang lumubog talaga at malunod na. Ako pa, nakumunoy na ako sa Myanmar. Ang hirap talaga, hindi ka makakaalis. Hinila lang ako. So ito na, pabalik na po tayo. Malapit na daw tayo sa kalsada. Ito na yung Bulalakaw Lake. Bye bye Bulalakaw Lake. Par, hindi pa daw sila pagod, par. Bakit ganun? Pagod pa lang, pagod na ako, ah. Gutom lang, gutom. Ay, may nakikita akong billboard, par. Signboard pala, signboard. Par, kalsada na, par. Kalsada na ba? Curious ako kung saan tayo lalabas, eh. 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2. Live your life within the Mula dito, nakikita na namin yung kalsada. Ano? Mahirap ba, guys? Hindi man. I-rate nyo, 1 to 10. 0.5. Sobrang dali naman, par. No? Siguro ako, 0.7. Ang yayabang, Wala matanong usapan, no? porket malapit na. Kaya yung mga lakad namin, biglaan lang.
Kasi Matino ka usap. Wala talaga. Flower. Ano po? Eagle flower. Eagle flower. Bakit po siya tinawag na eagle flower? Parang eagle yung... Ay, oo nga, para siyang ulo ng agila. para siyang patola. Oo nga. Pero anong tawag dito? Ano? Ang bulaklak. Ang bulaklak daw. Okay, guys, ito dito na tayo sa highway. Ito na po yung papunta sa Nueva Vizcaya or papuntang Tinok. Ito yung pabalik sa Lake Tabeo. Mga survivors. Nasaan yung isang survivor natin? Ikot ka lang. Hindi, nahirapan kasi si Tito Dom kaya hinihintay namin dito sa labas. Ano, mga 1 hour na kami naghihintay dito, wala pa siya. Ay, ayun na pala si Tito Dom. Par. Yes. Par. Oo nga pala, anong oras tayo pumasok? 8:20. 8:20. Ang oras natin ngayon ay 11:20. Oh, 3 hours lang. Oo nga. 3 hours lang? 9, 10, 11. Oo nga, 3 hours lang. Video pa, ano? Nag-drone pa. Dahil hindi tayo sanay mag-trail, hindi naman kasi tayo namumundok talaga eh. Yung nagmumotor pwede. Pero yung nag-hike, dahil hindi tayo sanay, medyo nakapagod yung mga paahon. Pero okay lang. Kaya naman. Kasi Si nanay po, 59. oh, tsaka ano, nagba-vlog-vlog pa kami. Si Par nanay, Par Maria. Nanay Par. Ay, nanay Par. Si Nanay Par, sabi tawag niya sa amin Par. Wild strawberries. Try natin kainin. Man natin kung ano lasa. Lasang strawberry. Pero mas maasim lang siya. Gamot po sa ulcer yan. Oo. At Kakainin po ng hilaw na ganito. Parang ano lang, yung damo-damo lang sa side eh. Hindi po ba ito yung pangkaraniwan na damo? Nay, kakainin ko po talaga to. Pwede po. Ano po tawag dito sa inyo? sa amin ipuklak. Kuhlak. Gamot daw sa ulcer. Ang pait. Ito, kakainin ko. Ay, kain na nanay. Kinain na nanay. Ikaw, Ano? Bar? Nararamdaman mo na yung superpowers? Oo, Par. Ang lakas ko. Hindi, ano siya, lasang ano. Mapakla siya. Hindi ko alam explain. Parang ngayon lang ako nakatikim ng ganun lasa. Ayun, so tatanggalin mo yung matandang part na dahon. Kukunin mo lang yung nasa loob. Oo. Ayun. Ayan, yung may fiber. Oo. Yan po yung kakainin, yung fiber. Oo. Ito po yung fiber kakainin ko? Oo. O lahat po ito? Lahat. Nay, ako din. Isa pa. Isa ba? Natatakot. Ganyan sa hunger. Walang lasa. Mapait siya eh. Yan yung fiber. Mararamdaman mo, Par? Ang mapait, yung mismong sanganan niya, tangkay niya. Eto. Mapait. Eto guys, oh. Para siyang para siyang balbon. Oo. Pait. Pait na. Parang lasang biogesic. Para tayong kumain ng tela, Par. No? May nalaman tayong survival skill kay nanay. Pantabid gutom. Kaya lang, ayan, no? Siguro makasampu ka nito. Tanggal talaga gutom mo. Ay, nalaglag. Dadamihan nyo na po. Oo. Alright. At yun ang pang-ulam namin sa kamuti. Lalagyan namin ng asin. Oh, lalagyan namin ng asin, sili. Ayun, ulam namin ito. Pang-ulam na ano. Noon mahirap pa ang mga tao dito, nung wala pang kali. Opo, ganyan lang po yung kinakain nyo. Oo. At yung mga wild berry, yun ang kinakain namin. Kasi maraming style ng mga wild berry. Mga 5 ano at itong mga blackberry. Madami pong klase, no? Oo. Pero nakakain naman po lahat yun. Oo. Ayaw mo na? Ayaw ko na po. Ang dami ko nakain eh. Gamot ng kidney. Ito daw guys, gamot sa kidney. Anong tawag niyo po dito, Nay? Tsaa, parang tsaa or unas. Unas po. Parang kapag kinakain mo yan, parang unas. Ang tawag namin yan is huhuga. Huhuga. Oo. Pinapakulo niyo po. Hindi. Kinakain po ng ganyan, Oo. diretso. Oo. Gamot po sa sakit sa bato. Ang dami palang mga herbal medicines dito sa Mount Tabayok. Mount Tabayok na po ito, no? Hindi, Mount College na ito.
Ano po? 4 leeks. 4 leeks dito sa may 4 leeks. Isang wild strawberry namin dito. Wild strawberry din po Parang yan. orange, oo. Nakakain din po? Oo. Parang orange din. Hindi ko nangangahoy. Opo. Pagkatapos silang nangangahoy, mangangaso na sila. So lahat po ng mga nakakain nila galing din po sa bundok, no? Oo. Dahil liblib po yung lugar nyo, wala po kayong mabibila ng mga gamot dito? Oo, noon. Kaya halos herbal medicine lang po yung mga iniinom nyo? Opo. Yung kapag may sugat ka, nilalagay po sa sugat? Oo. Mga pilay, meron din po ganon? Meron. Ang tawag namin noon, wakal. Wakal? Oo, wakal. Ang galing, ang daming alam ni nanay. Dito po kayo pinanganak, dito sa Tabeo? Opo, sir. Dito na rin po kayo lumaki? Opo, sir. Kaya nga sabi nila noong Third War. Opo. Oo. Yung mga lolas yung mga babae noon, nire-rip ng mga Hapon. Yung mga Hapon po, umabot po dito? Oo. At ang mga Kastila, kaya may ibang parang, hindi Parang may mukhang mga Japanese po, no? Oo. Dahil nahaluan po pala ng lahi ng Hapon. Kaya dito sa banda may lahi ng Hapon. Yun. Kaya yung mga lalaki daw. May mga singkit din po, no? Oo. Yung lola ko nga inirip ng Hapon. Dito sa banda. Yun. Diyan po? Oo. Tapos nabuntis po siya? Oo, nabuntis. So guys, dito sa Lake Tabeo, kaya pala nung may namit kasi tayo dito si Ma'am, nakalimutan ko yung pangalan, dun sa may Bulilit Homestay, parang may lahing Hapon. Yun pala yung dahilan kasi yung ibang sabi ni nanay noon, World War III, may mga Hapon na nagpunta dito at nirape nila yung mga, ginahasa nila yung mga babae dito. Kaya yung iba na nabuntis, nagkaroon ng lahi ng Hapon dito sa Lake Tabeo, dito sa may Kabayan, Benguet. Sa buong buhay niyo po, hindi pa po kayo nakakababa sa Patag? Hindi po. Talaga? Oo. So hindi pa po kayo nakakita ng SM, ganun? Doon sa Trinidad, pumupunta ako. Pero ngayon na taon, hindi na. Pero hindi pa rin kasi baba yun eh. Oo, mataas pa rin yung Cordillera pa rin. Kunin ko na to. Oo. Meron pang isa doon sa kabila. May laman? Oo. Walang laman. Wala talaga silang laman. Meron pa. Yay! Nay, kaway ka na! Yay! Pababa dito sa Yung mga Hapon. Timbak, oo. Timbak ang dinaraan. Yung sa may Kabayan Barrio po? Oo. At tarik nun. Oo. Doon po dumaan yung mga Hapon. Oo, pero walang sasakyan. Naglalakad lang po sila. Hindi, kabayo. Kabayo po. Kabayo ang ginamit. Pero naabutan niyo pa po yung mga Hapon? Hindi na. Lola niyo po. Parang yung lola ko. Yung lola ko naabutan din yung mga Hapon eh. So ayun guys, kwento ni nanay na yung mga Hapon daw hindi nila tuluyang nasakop yung Cordillera kasi nahirapan nga sila sa terrain. Mahirap kasi talaga, walang kalsada. Nakakabayo lang sila. Naku par. Ang bango par. Ang bango. Nagutom ako. Nagutom ako. So guys, ito bago tayo umuwi, ito magpapa-register tayo. Actually, kahapon pala pagdating dapat magpapa-register, kaya lang hindi na kami nakapag-register kahapon, kaya ito magre-register na tayo ngayon at magbabayad ng mga fees. So ito guys, bago tayo umalis, or actually pagdating niyo po dito, kailangan niyo po magbayad ng DNR fee tsaka sa barangay fee. So babayaran natin is 300 per head tsaka 50 para sa barangay. So 700 para sa aming dalawa ni Tito Dog. Ito po. May gamanang tuloy imamulitan. Kaya kami 300.